Dear Ate Dar, magandang araw po sa inyo, lalong-lalo na sa mga masugid na mga taga-subaybay ng inyong channel. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Carmela. Nakatira sa lalawigan ng Nabunturan, Compostela Valley. Bata pa lang ako ay parang pinasa na sa akin ang responsibilidad ng isang magulang. Sapagkat maaga kaming iniwan ng aking pinakamamahal na ina. Sumama ang aking ina sa ibang lalaki. Kasama ang 4 kong mga kapatid, mag-isang tinaguyod ng aking ama ang pagiging isang ama at ina para sa kanyang mga anak. Pagsasaka po ang hanap buhay ni ama. Panganay ako sa 5 magkakapatid. Mahirap ang buhay sa probinsya, lalong-lalo na't wala kang ina na nag-aalaga at gumagabay para sa aking mga batang kapatid. Kaya, nagsumikap akong mag-aral para matugunan ang pangangailangan namin sa araw-araw at magkaroon ng magandang kinabukasan. Nang makapagtapos ako ng high school, ay nakakuha ako ng scholarship sa isang universidad sa Davao City. Kumuha ako ng kursong Business Administration. Naging mahirap sa akin ang pag-aaral sapagkat ako ay naging working student upang kahit papano'y di na umasa sa ama ko sa probinsya. May naging kaklose akong kaklase, si Christian. Matangkad at malinis tingnan. Hindi man maputi ay nakadagdag ang moreno niyang kutis sa kanyang karisma. Mapagbiro at very straightforward si Christian. Simula pa lang ay lagi na niyang sinasabi sa akin na ako ang kanyang pakakasalan. Mga pabirong komentong nagdudulot ng galak sa aking puso. Pilyong mga komentong nagpapakilig sa inosente kong puso. Sabi ko sa kanya ay mas maiging magkaibigan na lang muna kami upang makapag-concentrate kami sa aming pag-aaral. No problem, sagot niya. Basta, alam mo na, ako ang pakakasalan mo, ha? Wala naman talagang problema sa kanya, Ate Dar. Kaya lang, natatakot akong kapag naging kami, ay baka mag-iba ang pakikitungo niya sa akin. Bulong-bulungan na mayaman ang pamilya nila. Samantalang, ano lang ba ako? Kaya kahit may gusto ako, ay pinipilit kong itago ito. Ganun pa man, patuloy ang aming espesyal na pagkakaibigan. Hanggang sa dumating na nga ang time na kailangan ko ng mag-OJT or on-the-job training sa isang accounting firm. Sobrang kinakapos ako sa budget sapagkat di na ako makapagtrabaho dahil di na kaya ng aking schedule. Busy din si Christian sa kanyang sariling OJT this time kung kaya sa text na lang halos kami nagkakamustahan. Makulit at corny pa rin pero namimiss ko naman kapag di nagpaparamdam. Hanggang isang araw ay tinawagan ako ng aking kapatid na si Amang Araw ay naaksidente at malubha sa ospital. Halos mabaliw ako nang marinig ko ang balitang iyon. Di ko alam kung saan ako pupunta o sino ang hihilingan ko ng tulong. Napansin ito ng kasamahan ko sa OJT na si Emily. Na-share ko sa kanya ang napakalaki kong problema. Kinausap ako ni Emily ng masinsinan kung nais ko ba daw ma-solve ang problema ko ng mabilisan. Anyay, isa siyang escort girl at maaari niya akong mabigyan ng kliyente kung gusto ko. Dahil nga, first time ko daw ay siguradong malaki nga daw po ang kikitain ko dito. Marami na akong naririnig na usap-usapan tungkol sa mga estudyanteng babae na pinapasok ang pagiging isang escort girl. Sinusundo sila ng mga mayayamang kliyente. Pero pinangako ko sa sarili ko na ayaw kong pasukin ang ganyang kalakaran ng hanap buhay.
Subalit, dahil na rin sa pag-aagaw buhay ng aking ama sa probinsya at sa lumalaking bills namin sa ospital, ay pikit mata kong tinanggap ang ganitong uri ng trabaho. Mabait ang naging una kong kliyente. Nang malaman niyang siya ang una ko, ay binigyan niya ako ng napakalaking halagang pera na naging dahilan upang mabayaran ko ang bills namin sa hospital. Bigla-bigla ay nalutas lahat ng problema ko. Di ko na rin kinailangang magtrabaho pa for my daily expenses at nakapag-concentrate na nga ako sa aking OJT. Madalas akong tinatawagan ng galante kong kliyente. Halos magkasing edad lang sila ni ama. Inaamin ko na minsan ay kinamumuhian ko ang aking sarili sapagkat alam ko na may pamilya ang taong ito. Pero kapag naiisip ko na dahil sa kanya kaya nadugtungan ang buhay ng aking ama, ay kahit papano'y di ko na rin pinanghihinayangan ang aking naging desisyon. Natapos din ang aming OJT at ilang linggo na lang ay gagraduate na kami. Nagkikita na uli kami ni Christian sa eskwelahan upang asikasuhin ang natitira naming requirements. Pansin niya ang aking pagbabago. Anyay, lalo daw akong gumanda. Binanggit niyang muli na seryoso siya sa akin and that proud daw siyang matawag bilang aking first boyfriend. Nanliit ako, Ate Dar. Sobrang laki talaga ng expectations sa akin ni Christian. Kahit na mahal ko siya, ay di na talaga ako karapat-dapat pa para sa kanya. Sadya nga sigurong mapaglaro ang tadhana, sapagkat sa araw ng aming graduation ay ipinakilala ni Christian ang mga magulang niya sa akin. Halos matumba ako sa pagkakatayo nang makilala ang ama niyang siyang naging regular client ko. Halos wala akong maalala sa araw na iyon. Pinilit pa kaming isama ng aking ama at mga kapatid ni na Christian upang kumain sa labas. Walang kamalay-malay sa naging relasyon namin ng ama niya. Napansin agad ng aking pamilya ang pagtingin sa akin ni Christian. Kita naman na di komportable ang kanyang ama. Tinawagan agad ako ng ama ni Christian at hiniling niyang kahit anong mangyari ay huwag ko raw sasabihin ang aming lihim sa anak niya. Mataas ang tingin ng mga anak niya sa kanya kung kaya napakalaking iskandalo pag nagkataon. Hiniling din niyang putulin ko ang kung anumang relasyon meron kami ng anak niya. Isipin ko na lang daw ang magiging komplikasyon kapag nalaman ni Christian ang katotohanan. Kabayaran ko na raw ito sa lahat ng naitulong niya sa akin. Upang lumayo siya'y sinabi kong naging escort girl ako, na madumi ako, na hindi ako karapat-dapat sa kanya. Subalit, matigas at ayaw talaga akong i-give up ni Christian. Wala daw siyang pakialam sa nakaraan ko. Mahal daw niya ako bilang ako. Nagalit pa siya kung bakit hindi man lang ako humingi ng tulong sa kanya. Sising-sisi ako sa aking nagawa. Subalit, huli na ang lahat. Di ko makakalimutan ang pigil niyang luha habang hinahatid ako sa terminal. Magkatabi kami sa bus habang hinihintay na mapuno ito. Nagbayad pa siya ng extra ticket para sa kanya. Hawak-hawak niya ang aking kamay. Nang paalis na ang aming bus, ay hinalikan niya ako sa pisngi, sabay sabing, "Mahal kita kahit sino ka pa." Hinintay niya talagang umalis ang sinasakyan kong bus. Nakatingin siya habang kami ay papalayo. Halos madurog ako. Nais ko siyang ipaglaban, ngunit di ko kaya na mamuhay na may mabigat na lihim sa kanya. Naduwag akong ipagtapat sa kanya ang buong katotohanan. At yun na nga ang huli naming pagkikita. Ngayon ay may sarili na po akong pamilya, Ate Dar. Matapos kong patapusin ang dalawa kong kapatid, ay lumagay na po ako sa tahimik. Opo, Ate Dar, sinunod ko ang hiling ng ama ni Christian
na wag nang gawing komplikado ang sitwasyon. Inaamin kong hindi naging maganda ang samahan namin ng aking asawa. Lagi na'y nahuhuli kong may kalaguyo. Kapag nagkasagutan kami, ay sinusumbat naman sa akin ang nakaraan ko, na hindi nga daw siya ang una ko. Kahit minsan ay sobrang sakit na, paulit kong pinapatawad ang aking asawa dahil alam ko kung gaano kasakit ang mapabilang sa isang broken family. Minsan ay napapaisip ako, ano kaya ang nangyari kung puso ko ang aking sinunod? Ano kaya ang mangyayari kung ipinaglaban ko si Christian? Totoo kayang mamahalin niya ako ng buong buo kahit ano pa ang aking nakaraan? Hanggang ano kaya na lang talaga ako, Ate Dar? Hanggang dito na lang, Carmela.